Uy, nandito na pala kayo. Halika kayo. Sa Ilocos, buhay masarap maayo. Sagana sa pagkain at kuryente. Gamot at Wow, sarap! Ilocano food? The ever-famous empanada. This one is tupig, which is a kind of suman, I suppose. It's made from rice. So, this is what we used to eat because this is what we called hard rations. But it's actually quite good and very filling. So, it'll keep you going when you're on the road. This stuff will survive a nuclear war, you know. So, Sikat na sikat ang windmills ng Ilocos. Paano mo ba ito naisip? ang katotohanan dyan, kaya namin linagay yung windmill. Dahil ang problema namin sa Ilocos, nasa dulo kami ng transmission line. Ang transmission, yung power galing sa Maynila. Siguro ang transmission line mula sa bandang Maynila hanggang sa Ilocos Norte, mga 500 kilometro yan eh. So sa 500 kilometro, kahit may problema sa kahit saan dun sa 500 kilometro na yon, nararamdaman namin, putol ang kuryente namin. Kaya nung nakatapat sa amin itong problema nga ng kuryente, naalala ko yung windmill. Imbis na nasa dulo ngayon kami ng 500 kilometro na transmission line, nandun kami sa production. Kaya mas maganda na nga yung dating, mas mura yung, dahil wala ng transmission cost, mas mura yung kuryente. So maraming advantage itong ginawa namin. Ang isa pang naging advantage nung pagtayo ng windmill, naging tourist destination. Ang tawag ko dyan, discarding Pinoy. That kind of resourcefulness, that kind of ingenuity, yan ang malaking katangian ng Pilipino na dapat pagsamantala natin. Discarding Pinoy nga. Ang galing-galing natin sa ganyan. Ganyan ang dapat na pag-iisip na dalhin natin sa mga problemang hinaharap natin. Paano nakatulong ang iyong karanasan bilang gobernador ng Ilocos sa pagbuo ng Discarding Pinoy? Sa aking karanasan, talagang maliwanag kasi sa akin kung ano yung problema ng taong bayan. Ano ba yun? Yung pagpataas ng presyo ng lahat ng bilihin, yung hindi makahanap ng trabaho, na hindi makapag-eskwela yung kanilang mga anak, yung mga infrastruktura hindi kulang, yung mga magsasaka hindi natutulungan. Unahin na muna natin yung pangangailangan ng ating mga Pilipino. Ano ang masasabi mo sa turismo ng Pilipinas? Ano ang maari mong maibahagi mula sa pagbisita mo sa ibang bansa? Naisip ko, tama-tama, kung titignan mo sa mapa ng Ilocos Norte, napakasimple. Dahil napakalapit, ang laki-laki ng China, kitang-kita mo. Kaya sabi ko siguro, nung panahon yun, mga 2001 pa yun 2000, 2001. Dahan-dahan nabubuksan yung China, dahan-dahan nang lumalabas ang mga Chinese na nagiging turista. Dati hindi naman sila nakakalabas. Tapos tinitignan ko kung saan sila pumupunta. Sabi ko, ba't di sila pumunta rito? Ba't di natin gumawa ng paraan para pumunta sila dito sa Ilocos Norte? Kailangan, hindi lang pakikintabi natin yung mga estatwa, nalilinisin natin yung mga kalsada. Ang kailangan natin ayusin yung sistema para maging madali para sa isang turista na pumunta lamang sa isang lugar, sasabihin nila, gusto kong pumunta sa Pilipinas. Anong kailangan? Eto, magbayad ako, tapos na. Pagpunta, pag-alis nila, pagbiyahe nila, wala nang iniisip kung saan kukuha ng sasakyan, kung saan sila titira, kung sino yung tourist guide nila, anong gagawin nila sa araw na ito. Kailangan ayusin natin lahat. Para sa akin, ang pinakamabilis, sa pinakamaliit na investment, yan ang pinakamabilis na makapagbigay ng trabaho at makapagbigay ng hanap buhay. Na siguro kahit papano, mas maganda kaysa sa maliit na kinikita lamang ng mga magsasaka. Well, isa sa pinakamalaking bagay nga is yung tourism. Kung pumunta ka sa Thailand, ang Thailand, yung kanilang organisasyon ng turismo, ay 3 ang kanilang department, 3 ang kanilang ministry. May ministry ng mga templo, may ministry of tourism, may ministry yata ng travel. Lahat yan para sa tourism. Makikita mo talagang napakaayos ang kanilang patakbo. Kailangan natin mapag-aralan yan. Bilang senador, bibigyan niyo po ba ng emphasis ang turismo? Paano kaya ilalapat ang Discarding Pinoy sa turismo? Nung biglang nagkaroon ng global financial crisis, ang bansa, ang una nilang ginawa,
ayusin yung kanilang tourism, babaan ang presyo para padamihin na naman yung magiging turista. Dahil yan ang pinakamadali at ang pinakamabilis na paraan para magkaroon ng trabaho ang tao. Balak po ba ninyong ibalik ang English bilang medium of instruction? I'm one of the sponsors of a bill that will return English language to the schools as a medium of instruction. And the reason we've done this is because it's extremely important we are fluent in English as a workforce. All else being equal, the Saudis, the Kuwaitis, all of the people who were hiring at the time would hire a Filipino because they didn't need an interpreter in between the employer, the foreman, the supervisor, whatever, and the worker, and which made life much easier. The other extremely important reason, and it is something that isn't spoken about enough as far as I'm concerned, is that the internet has become extremely important in every aspect of our lives. Every aspect. Our everyday lives, our personal lives, our business lives, our professional, in every way. The amount of business that goes on the internet increases steadily every day. And whether we like it or not, English is the language of the internet. Saan po ba dapat pumunta ang agriculture policy ng bansa? Yung mga agriculturists na nagpadami, nagpalago ng kanilang agrikultura, ng kanilang mga produkto, galing nga sa Thailand, sa Vietnam, dito nag-aaral yan sa Pilipinas. At yung mga hybrid na kanilang tinatanim ngayon, dito rin galing yan sa International Rice Research Institute. Kaya't ang kailangan siguro gawin, balikan natin itong mga programa ng infrastruktura para sa agrikultura. Bigyan natin ulit ng pondo itong mga sistema, kagaya nga na napag-usapan ko, yung pagbigay ng mga pautang, pagbigay ng tulong, pagbigay ng technical assistance. Tapos, dapat bigyan ng gobyerno ng pondo yung research and development. Ang ekonomiya natin, kahit ano pang gawin natin, hindi lalago yan at hindi magiging progresibo kung hindi maayos ang agrikultura. Dahil ang agrikultura ang pundasyon ng bawat ekonomiya. Kailangan po ba talaga ang foreign loans at bigat ng pagbabayad nito? Puro kasi short term kasi hindi tayo nag-iisip ng long term. Puro short term ang ating pinag-iisipan Basta't mga sabi lang na may pera, siguro kailangan natin, imbis na mangutang ng mangutang, ay kailangan ayusin natin ang sistema dito. Yun naman pag-uutang, maayos din naman yan dahil yung mga ibang lugar, nakikita natin, nangungutang din naman sila. Ngunit ang kaibahan, doon, yung inuutang nila, ginagamit nila sa maayos na paraan. Nakikita ng tao kung saan pumupunta yung perang inuutang ng bansa. Bumabati-bait ti kuryente, iso nga adapay na yun tayo panggat ang tibagas. Digital ng mundo. Dapat, online ng buhay estudyante. Sana may mag-lead ng computer program sa school. Tama, para connect tayo sa internet lagi. Kung may opisyal na makakatulong sa problema sa pananim, lalaki ang pag-asa na makaahon. Alalahanin po ninyo, kung nagnanais kayo ng magandang Pilipinas, nasa inyo ang ating kinabukasan. Mauuna na po ako at marami pa pong aasikasuhin.